ko nga, sama-sama tayong magsalita. Kasi hindi mo pwede ipasawalang bahala to dahil halos na in-expose ko, naging totoo eh. 'Di ba? So hindi naman ako nagsasalita dito na trip ko lang, okay, magsasalita ako ng kasinungalingan today. Hindi po nangyari halos ng mga in-expose natin. So kailangan makialam ng taong bayan kasi kinabukasan ninyo. Sabi ko nga sa mga viewers ko, no, ako actually, hindi ako apektado diretso eh, dahil nasa Amerika ako eh. Pero ang apektado talaga, mga OFW, mga pamilya nila at kayo dyan sa Pilipinas na nakakaranas ng panggigipit, nakakaranas ng pang-aapi ng gobyernong ito. So kailangan ninyong magsalita. Kasi sabi ko nga, eto yung power natin. Wala tayong pera. Wala naman tayong armas. Wala naman tayong planong magbang-bang-bang katulad ng mga makakaliwang grupo, di ba? Hindi naman yun yung way natin. Ang way natin na mga peaceful na tao na nangangarap lang na ibangon ang Pilipinas, na magkaroon ng trabaho, magkaroon ng pagkain sa mesa, na peacefully salita tayo katulad ng ginagawa po ng KOJC, kayo dyan at iba pang mga grupo na nag-i-air kayo ng inyong mga saloobin. Kaya kayo lumabas sa bahay kasi gusto nyong marinig dahil nahihirapan na kayo. At sana nga marami pang sumama kasi ito yung power natin, yung boses natin. Wala tayong pera, wala tayong armas na hindi naman natin kailangan para marinig tayo ng taong bayan. Sabi ko, yung kapangyarihan na ine-enjoy ni Liza, ni Marcos Jr. at lahat ng kanyang mga asungot, lahat ng kanyang mga surot, mga daga katulad sa NAIA, di ba? Nakita nyo, bedbugs, lahat. Lahat po yan magiging powerless kapag tayo ay nagsama-sama. Dahil pag nakita nila na ang mga tao, millions Filipino people na nagpapahayag ng kanilang damdamin, ng kanilang pagkabagot, pagkainis, pagkadismaya sa ginagawa sa atin, mananaig ang boses ng taong bayan, hindi ng boses, hindi ang kanilang power at ang kanilang armas. Meron na bang silent martial law sa bansa? Matagal na, Admar. Matagal na. I mean, siguro nag-start talaga yan nung in-expose ko yung tungkol sa smuggling na involvement ng mag-asawang ito at ng kanyang pamilya. So, January of 2023 pa lang hanggang sa ngayon, silent martial law na. Even po ang mga empleyado ng mga nasa gobyerno ay sobrang dinidiktahan. Isa sa mga expose natin na even ang kanilang mga Facebook page ay kailangan open sa kanilang mga computers, particularly sa Presidential Communications Office, na yung mga nagtatrabaho dyan, dapat ang Facebook account ng mga empleyado ay open, na parang bukas kahit sinong pwedeng makialam. And nire-required na mag-comment, mag-like, mag-share sa panggobyernong, yung mga post ng President ni Marcos Jr. So, di ba, noong January ay nag-release sila ng internal memo doon sa kick-off party nila noong January 28. So kasabay po yan, okay? Kasabay po yan ay inutusan, mga kapulisan, lahat po ng ahensya ng gobyerno na mag-share, mag-comment, mag-like doon sa kanilang rally. Tanungin ko kayo, Admar and Jade, tama ba yon na puwersahin ang mga empleyado, mga kapulisan, o mag-share kayo, mag-like kayo, kahit ayaw mo? Dapat may kalayaan tayo na mag-share and mag-like. So bakit dinidiktahan tayo ng gobyerno? So ang silent martial law, nagsimula pa yan January of 2023. Ano bang masasabi mo dito sa napakatinding prayer rally ng key leaders ng Kingdom of Jesus Christ at ng iba pang mga sektor, panawagan laban sa mga katiwalian ng pamahalaan at iba pang issue? Well, ako po ay masayang-masaya dahil kung hindi ako nakilala pa ng mga nanonood ngayon, ako po ay 2022 pa lang ay nanawagan na mag-speak up day, magsalita ang taong bayan sa lahat ng mga katiwalian, panggigipit ng Marcos administration. At ngayon nakikita ko na hindi na lang po si Maharlika at ang iba pang mga palangga o yung mga nanonood sa akin channel, kundi kasama ko na kayo. At ang milyon-milyong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at napanood, nasusundan ko ang inyong mga programa and of course itong Speak Up Day o itong pagpapahayag ng inyong sakit na nararamdaman dahil sa opresyon at supresyon na ginagawa sa SMNI at sa pangkalahatan ninyong KOJC. So at nakita ko rin, Admar and Jade, na genuine, okay, and organic yung mga nandiyan sa rally ngayon. At
yung una yung rally, ramdam na ramdam ko na galing sa puso lahat. Hindi lang yung katulad ng iba na mga ibang rally na nababayaran o pinipilit ng gobyerno na umattend, katulad sa kanilang kick-off rally noong January 28. Pero ito'y ramdam ko bilang isang kasama ninyo na sabi ko nga 2022 pa lang na talagang nag-voice out na dahil sa mga nakita kong irregularities and syempre pang-aapi ng gobyerno ito. I'm so happy. Thank you. At magkasama na tayo lahat ngayon dito. Ma'am, gaano ba kahalaga yung pakikiisa ng mga Pilipino, lalo na yung mga loyalista? Napakahalaga dahil unang-una, wala namang gobyerno kung walang tao. So kaya naman, nandiyan ang presidente at iba pang mga leaders dahil sa atin. So napaka-importante na maging hindi lang ang KOJC, hindi lang ang mga viewers ng Boljak TV, ng Maharlika Network, kundi lahat ng Pilipino dahil nakasalalay po ang kinabukasan nating lahat ng mga susunod na henerasyon kung papayagan natin na patuloy na tinatrato tayong ganito, na hindi tayo pinapakinggan. So napakahalaga na lahat, hindi lang religious group, kundi buong sambayan ng Pilipino na mag-voice out, na mag-speak up, na sobra na yung ginagawa, hindi pinapakinggan yung hinaing ng taong bayan. Unang-una dyan, yung issue ng smuggling about pulburon. Maraming issue na tinakal ko sa aking vlog everyday na hindi ito chismis lang. Dahil naisabalita na at naunahan pa nga natin minsan yung mga ibang mainstream media, di ba? But again, lahat tayo dapat maging part nito. Dahil ulit, nakasalalay po ang kinabukasan ng bayan sa ating mga boses. Ito lang yung power natin eh. Wala tayong pera, wala tayong baril. And we want peaceful assembly para marinig yung hinaing natin. Pero sa nakikita nyo naman, hindi po tayo pinakikinggan. Sa halip, ginigipit tayo. Katulad ng nangyari sa inyo, SMNI, and kay Pastor Quiboloy. At ito ba ay strategy? Ano ba sino ba ang nasa likod? Alam ko na may-mention mo na yan, nababanggit mo na sa iyong mga vlog ng administrasyong ito, ang pagsupil sa pag-target kay Pastor Apollo Quiboloy at ng SMNI para subukang supilin yung ginagawa ng administrasyon, no, na napapaulat na korupsyon at marami pang issue. Ang nasa likod nito ay ito ba strategy ng Malacanang sa tingin mo, Ma'am Maharlika? Bulok na strategy. So, yung tanong mo kung sino nasa likod nito, alam ko kung sino nasa likod nito. Kasi tahasan ko po ang inaakusahan, ang First Lady na si Liza Marcos, ang tawag ko nga dyan, ahas. Dahil Agosto pa lang po of 2022, ako ay nagsasalita na tungkol sa maraming ahas, may babaeng ahas sa Malacanang. Siya ang punot dulo ng lahat ng ito at lalo na yung pagigipit sa inyo, sa SMNI. November 18 po, hindi pa kayo, okay pa kayo, yung channel nyo, your guys are just reporting kung ano ang even good things about the government, nagre-report kayo. Pero ako November 18 pa lang of 2023, doon sa pagigipit kay Pastor at sa SMNI at sa mga vloggers, sinabi ko na po ito, hindi dahil nang manghula ako, kundi mayroon po tayong mga concerned citizens, mga concerned government workers na naririnig nila mismo sa mga conversation, sa mga sulok-sulok ng Malacanang. Kaya nga ang sabi sa akin, Miss Maharlika, kailangan ipaalam mo sa taong bayan na ito yung susunod na gigipitin. Number 1, si Pastor Quiboloy at ang SMNI. The reason why, dahil nga si Pastor at ang SMNI ay nagbibigay ng avenue or platform kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara, hindi naman ligid sa kaalaman na napakalaking itinulong ni Pastor Quiboloy, not only sa mga Dutertes, sa mga Marcos, di ba? But again, at friends talaga sila. So ito yung nakarating sa akin na ang term nilang ginagamit ay ng aking puting ahas, no? Pipilaya nila si Inday at si Pangulong Duterte at idadamay po kayo sa SMNI. At kakasuhan. True enough, ano nangyayari sa inyo ngayon? Si Ka Eric at saka si Dr. Lorraine na contempt, di po ba, nakulong ng walang due process. Kumbaga panggigipit lahat. So, ang punot dulo nito, walang iba kundi si Liza Marcos at ang kanyang asawa, ang presidente. Actually, ang tawag ko dyan is under the saya. Di ba? What do you call it? First gentleman. Kasi hindi siya ang nagdedesisyon. Hindi alam ko po yan. Kasi ako ay naging kaibigan nila at naging supporter po nila ako. Since 2015, nung ako ay nag-vlog hanggang 2022, meron po kaming constant communication yan. Yang si Liza, nagme-message sa akin. Yung ahas na yan, nagme-message sa akin, tumatawag sa akin. Every time na kailangan nila ako. Nung panahon pa, nung kanilang electoral protest. Diba? Then, nung nanalo na sa we're still okay. Hanggang sa dumating ang Agosto of 2022, 2022 nung nakita ko yung mga hindi magandang ginagawa. Wala pa masyado nun eh. Pakunti-kunti pa lang yung kanilang mga ginagawang pangit. But again,
kinall out ko mismo si Liza Marcos. Tinext ko, well actually I tried, tinext ko lang siya para isabihin sa kanya yung frustration ko bilang isang supporter nila. I am a very straightforward person. Minessage ko si Liza, nasabi ko, anong nangyayari? Bakit ganito yung governance ninyo? Sinuportahan ko kayo para ibangon ang ating bayan, ang ating bansa. Bakit ganito? Pero hindi na po siya sumagot doon. So I know, kaya hinahamon ko po yan, yung si Liza Marcos na yan, na gawin niya ang lahat ng pagigipit niya sa akin, which is ginagawa niya ngayon. Sabi ko nga, kasuhan mo ako kung mali ang sinasabi ko. Dahil marami pa akong hawak na ebidensya. Pag dumating yung time, nagipitin niya ako na siya mismo. So lahat ng pagigipit na nangyayari po sa SMNI, kay Pastor, Kibuloy, sa akin, at sa iba pa, ito po ang punot dulo, itong umaacting na presidente na si Liza Marcos na hindi naman hinalal ng taong bayan. Sharon po ba yung nasa likod nung sinasabi mo yung sabwatan, may koneksyon doon kay sinasabi mo nga Tambaluslos, kay Milyonaryo? Sino-sino ho ba sila? Para po sa kaalaman, specification natin mga kababayan nakikinig ngayon. Okay, sa lahat ng mga kababayan ko, for sure naririnig tayo Luzon, Visayas, buong mundo. Ano po yan? Kumbaga, magkakasabwat nga si Liza at saka si Martin Romualdez. Kasabwat yan pati sa smuggling, pati sa pulburon, pati sa, sa droga, pati sa pagpapalaya ng mga taong nasasangkot sa mga malalaking kaso katulad ng yung isang nahuli nila, yung nahuli ng ating kapulisan, si Amit Chanderamani, na non-bailable ang non-bailable ang kaso niya. Nahulihan po yan ng mga malaking kalibre. Inarbor yan ni General Manager, PCSO General Manager, Mel Robles. Bakit ko po alam yan? Dahil ako po mismo, nung nabasa ko yung balita na yon at nakarating sa akin yung impormasyon, Miss Maharlika, yung nahulihang Indian Filipino na ito na si Amit Chanderamani ng mga malalaking kalibre ng barel, yan po ay kaibigan ni Mel Robles. At inarbor po niya, tinawagan po niya ang PNP, ang mga kapulisan na in-instructionan ni Mel Robles na huwag niyong sasaktan yan. Or yan ang eksaktong word niya, at the word arbor, inarbor niya na huwag ikulong. True enough. Okay? Bakit? Personal po akong tumawag. May makilala din ako sa PNP. Kinonfirm ko, sir. Kasi bago po ako magbigay ng mga information sa blog ko, I make sure na binavalidate ko dun sa mga taong kakilala ko. Sabi ko, sir, totoo ba na inarbor ni Mel Robles ng PCSO itong kriminal na ito, itong nahulihan ng pampasabog na baril? At sinabi, yes. So tatayuan ko yan sa kahit anong korte kung gusto nilang anuman ang hamon nila sa akin, kasi personal at narinig po yan ng dalawang tenga ko na sinabing inarbor ni Mel Robles. Kaya po ako galit na galit. And if you talk about that milyonaryo, ako po ang nag-expose noon na nag-viral na million viewers na binati ni Liza Marcos, si Mel Robles noong January 20. Binati ni Liza, si Mel Robles noong January 20 kasi kaarawan niya. So, ang nangyari po dyan, dun sa video na yon, galing din po yan sa loob ng Malacanang. Gustong iparating sa taong bayan. Miss Maharlika, ang sabi sa akin ng ating mga informers sa loob, Miss Maharlika, kailangan mong ilabas to sa taong bayan itong birthday greetings ni Liza Marcos. So, inilabas ko dahil siyempre, protektado ko ang bayan. Isa ako sa nangampanya na para sa pagbangon ng Pilipinas. So, nilabas ko po yun at doon ninyo makikita sa video na yon, itong First Lady na binati ang isang PCSO General Manager na sinabing happy birthday, and ang pinaka sinabi niya doon na nagtatak sa taong bayan, sama-sama tayong babangon muli at sama-sama tayong maging milyonaryo. Sabi ko nga kanina sa aking vlog, sabi ko, kung ikaw ay matinong First Lady at matino din yung General Manager, hindi ba dapat ang mandato niyan para sa taong bayan? Kahit na birthday greetings yun, sabi ko, kung ako ang magbabati, kahit ako hindi First Lady, kaibigan lang ni Mel Robles, ang sasabihin ko, happy birthday. Maraming salamat, Mel, dahil maganda ang ginagawa mo sa PCSO. Marami kang natulungan. Marami tayong natulungan mga kababayan. Hindi very personal, very vested interest. Sama-sama tayo maging milyonaryo. Sila lang ang maging milyonaryo. Paano yung mga tumataya sa loto na binudol nila? Na hindi naman pala, wala naman palang mananalong totoong panalo dahil alam niyo naman lahat yun na inamin mismo sa Senado na edited yung mga pictures. Galing sa yung mga pictures na pinresent nila na kunwari may nanalo is coming from clothing company na inedit nila para lang linlangin, budulin ng taong bayan na mayroong nanalo pero wala. At ang nakakalungkot, mga kababayan, inaabangan pa rin natin dahil itong si Senator Tudpo nangako sa taong bayan na iimbestigahan, panagutin ang mga dapat panagutin. Ipaalam sa taong bayan kung sino yung mga nanalo sa loto. At alamin kung bakit maya-maya may nanalo sa loto.
And it's so sad. Hanggang ngayon, wala po silang may present. At sa kabila ng mga anomalyang nakasasangkutan ni Robles, still nandiyan pa siya, hindi siya nililitis sa Kongreso or sa Senado na katulad ng ginagawa kay Pastor Kibuloy. The fact na si Pastor Kibuloy po ay hindi siya taong gobyerno, di ba? Siya pa yung talagang dinidikdik dyan. Hindi siya binibigyan ng due process na tamang pag-hear sa isang taong inaakusahan. Pero itong si Mel Robles, na general manager, na mismong aminado na fake yung mga pictures na pinresent nila na kunwari may nanalo, ipabalik-balik pa po sa ibang bansa. Sabi nga ng informer natin, pabalik-balik, dinideposito na ang mga pinanalunan nila sa loto, dyan sa kung saan mang mga bank accounts nila. So nakita niyo mga kababayan, di ba? Nakikita niyo, hindi ko pinagtatanggol si Pastor, ang pinagtatanggol natin dito yung karapatan ng isang tao na marinig, okay? Marinig ang kanyang side, hindi sa Senado, kundi sa tamang korte. Kasi hindi naman korte ang Senado. But anyway, balik-uli kay Robles, bakit protektado pa ng presidente ay itong mga taong ito? Dapat tanggal na yan dahil pera ng bayan ang involved dyan. So yun, Jade. Nais walang ma-establish, kaya naitanong ko lang yan tungkol kay Mel Yonario, kay Mel Robles, ditong sa PCSO, dahil linggo-linggo ay may napapaulat tayong mga nananalo. Ang nais natin ma-establish dito, ito bang mga milyon-milyon na pera ng bayan ay napupunta sa sariling interes at kaya nailakas loob sila ngayon na manggipit kahit sino man ang gusto nilang gipitin. Tulad na lamang sa estado ni Pastor Kibuloy. Oh yes, Jade, actually, noong December 29 of 2023, nakarating sa akin ang balita na mismo si Robles, okay, nakarating sa akin doon sa mga informer ko sa loob ng gobyerno na si Robles mismo ay nag-volunteer kay Liza Marcos na pupondohan ang ulo ko, bounty, na 10 million pesos galing sa loto. Kaya nga yung 500 something million na nanalo doon sa 2023, dito nakaraang December, ay para po yan sa ulo ko at doon sa mga trolls nila. So yan po ay ni-report ko na actually yan sila dito sa Amerika, sa police at even sa federal, sa FBI, na-report ko po yan sila. Kasi nga, hindi po biro na marinig mo na gagamitin ang pera ng PCSO o ng pera ng taong bayan na tinataya sa loto para sa ulo ko na nagbabayad sila ng hitman para gurgurin ako para manahimik na. So hindi lang yan. Okay? Last year, isa sa mga vlog ko, dahil sabi ko nga, ang dami nating informante sa loob ng Malacanang, sa loob ng gobyerno, suwang-suka na sa kanila. Pabalik-balik yan, sa Germany, sa Japan. May pinost pa po akong video nung nakaraan na mismo yung, what do you call it, yung nasa airport si Robles Nandyan yan sa vlog ko. But ganun pa man, ito po ay dapat tutukan ng gobyerno kasi yung salita ko at salita ng taong bayan, hindi pwedeng ibaliwala. Kasi part tayo, di ba? Part nga tayo ng pagkapanalo nila. The point here, sabi ko nga, pwede naman i-check, i-verify sa immigration yan yung record ng pabalik-balik ni Robles, palabas ng bansa. Ano ang kanyang, anong kanyang misyon? Even noong December, nandito yan si Robles sa Amerika. December o January, siguro mga first week of January, nandito yan. Kaya nga po ni-report ko yan dito sa authority kasi dahil seryoso po ang nakarating sa akin na ipapagurgur nila ako. So I have to protect myself at ang gagamitin nila, pera ng bayan. So can you believe that, mga kababayan? Ganito ang klase ng governance, ng pamahalaan, na kapag ikaw ay nagsalita, nagbigay ka ng opinion mo, ng hinaing mo, ng galit mo dahil sa kanilang mga kapalpakan, ang kanilang solusyon, gugurgurin ka. So saan pupunta ang taong bayan? Hindi na lang tayo magsasalita, parang papayagan na lang natin, nagugurgurin na lang tayo. So dyan, Jade, nagsimula yung, yung issue na sinasabi ko. Actually, bigla ko naalala na yung time na nag-usap sila, nababudgetan nila ng 10 million yung ulo ko, nasa BGC sila sa court bar. Actually, napuntahan ko sa BGC, doon sila nag-uusap na ina-arbor ni Robles ang ulo ko actually. Nag-volunteer siya na bahala. So yan ang totoo niyan, Jade. At posibleng itong sinasabi po ninyong pera ng bayan ang ginagamit din at pinopondo doon sa mga pagdinig na ginagawa ng Senado sa pamumuno ni Risa Hontiveros at dito sa Kongreso din. Abay, sabay-sabay po ito na mga hearing at target ang butihing pastor. Ay, obviously, Jade, if we talk about Risa Hontiveros, sino ba si Risa Hontiveros? Siya po ay #1 anti-Marcos support, anti-Marcos. Di ba sabi ko nga dyan, sa sinapupunan pa lang yata, anti-Marcos na siya. Pero bakit tahimik?
si Ontiveros sa mga issue na kinasasangkutan ng mga Marcos. 'Di ba? Ni Marcos Jr. Bakit siya tahimik? Bakit ang pinupush niya etong si pastor na hindi naman nga taong gobyerno? 'Di ba? Dapat nandiyan nga sila, ang sinasabi nila yung mga hearing na which ang ginaganap na hearing dyan is in aid of legislation. Bakit umaacting siya na para siyang hukom? 'Di ba? Na kinonvict na nila si pastor na hindi man lang narinig yung side ni pastor. Sa actual na court, 'di ba? Didinggin mo ang kabilang panig, titimbangin mo, may cross-examination, i-check mo ang mga ebidensya, 'di ba? Magde-deliberate, okay? Then huhusgahan. Pero sa case ni pastor, sa panggigipit ni Hontiveros, convicted na ang, kumbaga, talagang may kasalanan na si pastor. So, yung tanong mo na pinupondohan, obviously, dahil yan din po ang nakakarating sa atin na bayad na ang mga yan para gipitin not only pastor, kundi ako. And mismo, the presidential sister, pumunta tayo sa Congress, si Senator Amy. Siya na mismo nagsabi at kinontra niya ang kanyang pinsan mismo na nagbibigay o nagbigay ng 20 million each bawat congressman na magpagamit sa kanila o sumunod sa utos doon sa People's o Presahang Initiative, yung tawag ko doon. At before that, bago actually nagsalita si Senator Amy, December pa lang, meron din po tayo mga informants sa loob ng Kongreso na Miss Maharlika, nung kasagsagan ng Christmas season, 3 parties po ang ginawa ni Tambaluslos, ni Sandro Marcos at nagbigay ng tigda 2 milyon sa mga kongresista na umattend doon sa party na yon. At hindi lang yan. Sinabi ko din yan sa vlog ko na hindi lang perang pinamumudmud, pati po babae, pati kalaswaan, kasama lahat yan. So, kaya galit na galit ako dahil hindi po ang mga informers po natin, they're also part of the Congress na sukang-suka sa kanila na gusto nilang iparating sa taong bayan sa pamamagitan ng platform ko, sa pamamagitan ng boses ko, para po maggising tayong lahat na hindi na dapat pinapayagan ang ganitong paglalapastangan ng ating gobyerno. Si Liza Marcos pa rin ho ba yung nasa likod? Bukod dito sa investigasyon nga ng Senado at ng Kamara, dito po nakikipagsabwatan sa Amerika. May ano ho ba kayo dyan nalalaman? Yes. Actually, may kaibigan ako, nandyan pa siya sa Pilipinas. Pag dumating yung tamang panahon, meron niyang audio video si Liza na hindi pa namin nailalabas. Na mismo galing po sa bibig niya, na sinabi niya sa kausap niya, na meron siyang koneksyon sa partikular na malaking platform sa Amerika na kaya niyang ipagurgur o ipa-shutdown. So yan po, hindi ko pa nailalabas yan at dahil po pinoprotektahan ko yung taong may hawak. Nasa akin na yung audio niyan, pero pinoprotektahan ko po yung yung taong yan. At in terms of pakikipagsabuatan niya, ginagamit po ni Liza Marcos ang lahat ng power niya, pag-aabuso sa power at pera ng bayan para gipitin din ako dito sa Amerika. And later on, mga kababayan, malalaman niyo ang lahat. May mga bagay lang ngayon, may mga impormasyon na hindi ko pwedeng i-share sa inyo. Pero yes, ginagamit po ni Liza Marcos ang dirty tactics nila na nakasanayan sa Pilipinas dito sa Amerika sa panggigipit sa akin at sa iba pa. May mga aabangan, Binibining Maharlika, na ba tayo mula sa palasyo, mula mismo kay Liza Marcos, itong dapat ding bantayan ng ating mga kababayan sa mga susunod na mga araw? May mga babantayan tayo. Aabangan. Meron pa bang aabangan ang taong bayan? Yes, mula sa iyo. Okay. Yes, kailangan pong abangan ng taong bayan dahil ito po ay ilalabas ko na in few days, naging busy lang ako. Boses ni Liza Marcos na siya po ay nakikipagsabuatan sa Department of Foreign Affairs para distrongkahin o i-fix ang mga papeles ng isang individual na nasa Turkey. Okay? Liwanagin ko lang, meron pong mag-asawa, okay? Babae at lalaki. Ang lalaki ay kaibigan ni Liza Marcos. So nagkaroon po sila ng kanilang, nag-aaway sila dahil, nangyari kanilang pag-aaway. So umalis po ang babae papuntang Turkey. That was 2022, no? Pumunta ng Turkey, kasama ang kanyang mga anak, alright? Itong wife na ito, dahil nakasalala yung kanyang buhay, may mga threats sa kanya. So pumunta po siya ng Turkey. Noong 2022 po, dahil kaibigan ni Liza Marcos, itong taong ito at humingi ng tulong sa kanya para gamitin, abusuhin ang power para pabalikin ang mga anak, kasi may dispute sila ng mag-asawa, pabalikin ang mga anak sa Pilipinas. Tinawagan ni Liza Marcos
ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., then the DFA Secretary. Maririnig po yan ng buong sambayanan. Tinawagan ni Lisa, humingi ng tulong para i-extract. That's the word na ginamit ni Lisa, na tulungan siya sa extraction. Extraction means i-extract ang mga bata from Turkey pabalik sa Pilipinas. Kaya nga ang tawag ko dyan kay Lisa, mastermind, hindi lang ng smuggling, kundi mastermind ng pandurukot o kidnapping. Bakit? If you check the word extraction sa dictionary, sa Google, ang ibig sabihin niyan, gagamitan mo ng force. Kasi sa pilitan para pabalikin itong mga anak at itong babaeng kaaway. But anyway, sa mga susunod na araw po, malalaman ng taong bayan at hindi po ito basta chismis lang. Maririnig niyo po mismo ang boses ni Liza Marcos. Kayo po ang huhusga. Ako ang magbibigay sa inyo ng impormasyon at ng audio-video. Ma'am, marami pa kami mga katarungan na bago si partner Admar. Bakit ganito na lang yung galit ni Liza Marcos kay Pastor Kibuloy na ginigipit siya sa kabila ng suporta na ginawa ng buting pastor kay Pangulong Bongbong Marcos nung mga nakaraang kampanya? Alam niyo, personal knowledge. Siguro si pastor dahil parang parang magkapatid sila ni Pangulong Duterte. Nung ako po ay tumutulong kay Bongbong Marcos, kay Liza Marcos sa kanilang electoral protest na wala po akong hiningi na kahit 5 pisong duling sa kanila para suportahan sila at hindi naman po ako nanghingi. May pagkakataon ng panahon ni Pangulong Duterte na kinausap ako mismo over the phone ni Liza Marcos. Nakausapin si Pangulong Duterte, not really si Pangulong Duterte, kundi si Senator Bongo na i-appoint si Bongbong Marcos sa Department of Agriculture. So, ako po bilang supporter nila, hindi ko po ginawa yun kasi wala naman po akong power at hindi ko gagamitin yung aking connection o friendship kay Senator Bongo para humingi ng pabor para kay Bongbong Marcos. Ang role ko po is hanggang support lang sa vlog ko. Pero hindi po ako magiging part ng magpupush sa mga tao para i-appoint kasi wala po ako sa posisyon at that's not me. Okay? So, sa aming pag-uusap na dahil nga hindi na pagbigyan at hindi nangyari ang pag-appoint kay kay Marcos, sa mga maraming beses namin pag-uusap, lagi po niya sinasabi na Duterte is so baduy. Okay? Duterte is so baduy. Ang dami po niya sinasabi talagang kung ako po ay nagsasalita ng mga pangit laban sa kanila. Pero out of my frustration sa ginagawa na sa taong bayan, si Liza Marcos po ay isang bingadora. Bingador na parang lumaki sa pusali. Dahil ang pag-uugali niyan, kahit po nag-i-English yan, pero ang ugali niyan, masahol pa sa pusali o sa kumunoy na bulok. Yan po yan. So yung galit na pinanggagalingan niya, okay, dito, hindi lang, ito po ay si Pastor ay kadamay na dito dahil nga si Pastor ang nagbibigay kay Pangulong Duterte ng platform, ng avenue para magsalita hanggang ngayon. So ayaw po ni Liza niyan. Kasi nga, mga kababayan, pansinin nyo, ang mga mainstream media na dating nagna-number 1 anti-Marcos, narinig nyo ba na sinatawag nila si Marcos na diktador? Hindi na. All of a sudden, nagbago na po sila ng pananaw. Bakit? Kasi yung mga yan, ayon na din sa aking mga informante, nasungal-ngalan na po ni Liza Marcos ng pera ng bayan para hindi na maging critical kay Bongbong Marcos. At gusto niyang tahimik. Kaya hindi po niya in-expect na ang isang Maharlika na number 1 supporter nila ay tatayo sa harap ng taong bayan at sabihin kung ano ang nalalaman. At si Pastor Kibuloy ay dadamay lang po yan dahil kaibigan siya ni Pangulong Duterte at kayo po ang nagbibigay ng platform kay Pangulong Duterte. So yan ang pagkakaalam ko. Mayong buntag, Ma'am Maharlika, si Admar po ito. Ma'am, meron po kayong recent vlog at sinabi niyo rito, ang titulo ng inyong recent vlog po, yung properties ng Kingdom of Jesus Christ ay plano ring kamkamin. Pakipaliwanag din po ito, ma'am. Yeah. Yes, kahapon po yan. Actually, ito pong mga information na nakakarating sa akin. Ito yung mga reliable sources ko na nagsabi din po sa akin noong November 18, nagigipitin si Pastor. At gigipitin ng SMNI, ipapasara. Hindi ba nangyari? Di ba yun ang nangyari po sa inyo? So, ang nakarating sa akin information na posible. Okay, Miss Maharlika, ang sabi sa akin dyan, Miss Maharlika, kailangan mo ito ilabas sa tao, kailangan natin iparating para hindi mangyari. Ang plano nilang agawin ang property ni Pastor Kibuloy. Kasi ang ganda ng location pala. Actually, ginugel ko kahapon, no? May napanood ako mga old videos. Doon ko palang nakita yung Kingdom of Jesus Christ property na, my God, sabi ko parang Europa. Sobrang makikita mo yung maayos na lugar ninyo na pinagdadasalan ninyo, doon makikita, magre-reflect sa inyong pinuno o sa inyong leader. Kasi kung yun pala yung mga properties, mga halaman, mga bulaklak, talagang sobrang alaga.
So magre-reflect ito sa leader ninyo. But again, dahil nasabi ko sobrang ganda ng properties, malayo pa ang mga buildings and everything, kaya pala sabi ko, gustong pag-interesan ng mga walang hiyang ito sa gobyerno ang property ni Pastor Quiboloy. At yan po ay galing mismo sa reliable source ko na sila din yung nagbibigay ng information sa akin sa mga inilabas ko na naging totoo at naging news niya. Kaya sabi ko kay Pastor kahapon sa aking mga vlog, mag-ingat kayo kasi pwede nilang tamnan. Hindi pwede. Yun po ay galing sa ating informante. Ito yung mga gagawin nila. Pwedeng hagisan, tamnan ng mga dekalibreng baril o kontrabando. Para what? Para syempre idiin si Pastor at paano sirain ang inyong congregation, ang inyong kingdom. So maantala, maapektuhan ang mga members. So, Lisa Marcos is magaling po yan magtanim ng kaso. Napakagaling yan. So kung ano man ang mga pagtatanim niya na gagawin laban kay Pastor, siyang nasa likod lahat niyan. Yun po ang dapat ninyong paghandaan. Kasi lahat gustong kamkami ng mga yan. Kasi kung hindi mga kamkami ang mga yan, edi sana in 2 years, nakita nyo totoong may bagong Pilipinas. Pero again, Pastor, kayo, mag-ingat po kayo. At sabi ko nga, kung pwede, maglagay kayo ng mga talagang 24/7 CCTV. Dahil kayang-kayang gawin ni Liza Marcos ang mga sinasabi ko palangga. At sinasabi mismo ng ating mga informante. Ngayon po itinalaga bilang Kingdom Administrator ng Kingdom of Jesus Christ sa lahat ng mga properties si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano naman po masasabi niyo rito, Maharlika? Itinalagang? Administrator ng lahat ng mga Kingdom properties. Si Pangulong Duterte. Si That's good news. That's good news. Ay, matakot na si Liza. Baka bugaan siya ng apoy ni Pangulong Duterte. Matakot na. Pero you know what? Mga kababayan, ito yung maganda din sa social media. Kasi, hindi, like ako, no? Hindi ako nagpapakontrol. Kahit sila ay sinuportahan ko. Ito yung maganda kasi meron pa rin tayo, kahit shutdown na kayo ang inyong radio, ang inyong franchise, meron pa ring way. Okay? Meron pa ring way para ipaalam natin sa taong bayan. And good thing na administrator na ang Pangulong Duterte. And knowing the former president, hindi po yan basta-bastang sindakin ni Liza Marcos. At now, alam na ng taong bayan. So baka hindi na nila ituloy yung kanilang planong pagkakamkam. Kasi in-expose na natin eh. That's the reason why, sabi ng informante natin, kailangan mo to ipaalam sa taong bayan para matakot sila o magdalawang isip silang gawin yung paglaland grab o pag-aagaw ng properties ng Kingdom of Jesus Christ. Ma'am, meron na bang silent martial law sa bansa? Matagal na, Admar. Matagal na. I mean, siguro nag-start talaga yan nung in-expose ko yung tungkol sa smuggling na involvement ng mag-asawang ito at ng kanyang pamilya. So, January of 2023 pa lang hanggang sa ngayon, silent martial law na. Even po ang mga empleyado ng mga nasa gobyerno ay sobrang dinidiktahan. Isa sa mga expose natin na even ang kanilang mga Facebook page ay kailangan open sa kanilang mga computers, particularly sa Presidential Communications Office, na yung mga nagtatrabaho dyan, dapat ang Facebook account ng mga empleyado ay open, na parang bukas kahit sinong pwedeng makialam. And nire-required na mag-comment, mag-like, mag-share sa panggobyernong, yung mga post ng President ni Marcos Jr. So, gustong, di ba, noong January ay nag-release sila ng internal memo doon sa kick-off party nila noong January 28. So kasabay po yan, okay? Kasabay po yan ay inutusan, mga kapulisan, lahat po ng ahensya ng gobyerno na mag-share, mag-comment, mag-like doon sa kanilang rally. Tanungin ko kayo, Admar and Jake, tama ba yon na puwersahin ang mga empleyado, mga kapulisan, o mag-share kayo, mag-like kayo, kahit ayaw mo? Dapat may kalayaan tayo na mag-share and mag-like. So bakit dinidiktahan tayo ng gobyerno? So ang silent martial law, nagsimula pa yan January of 2023. Ma'am Maharlika, ano po kaya yung reason bakit nila ginagawa itong nabanggit nyo po na parang sapilitan na? Ramdam na ba nila na wala na ang suporta ng taong bayan? Oh yes, nawala na po ng confidence ang taong bayan. Kaya gusto nila tayong panahimikin lahat at takutin nila to what? Para magstay sila sa kanilang posisyon. Katulad na lamang ng People's Initiative na yan. But again, bakit ba nananawagan tayo ngayon na mag-resign si Marcos Jr.? Bakit? Kasi ang taong bayan hindi na masaya dahil hindi niya ina-address ang mga malalaking issue. Ulit, katulad sa smuggling, hindi pinapansin. Sabi niya, nung last year, nung siya ay nagsona,
bilang na ang mga araw ninyo mga smugglers, nasaan na po ang mga smuggler? Sa halip, inappoint pa niya bilang, yung lagi kong sinasabi, na si Michael Ma, nakasama ni Lisa, ni Marcos sa state visit nila, lagi-lagi, na pinangalanan na isa sa mga smugglers sa Congress. That was January 29 of 2023, na supposedly, i-hear yung taong yan dahil siya ay nagsasangkot. Kinancel po nila ang hearing. Hanggang ngayon, walang hearing sa smuggling. Pero, anong nangyari? Anong ginawa ni Marcos? June of 2023, inappoint pa niya si Michael Ma na inakusahang smuggler sa Kongreso as special envoy to China. So, wala na pong tiwala ang taong bayan sa kanya. Yung pagiging incompetent niya, yung pagiging wala siyang empathy sa taong bayan, lalo na sa mga biktima ng dilubyo. Example, December of 2023, noong nagkaroon ng bombing sa Marawi, noong nagkaroon ng lindol, ng pagbaha, at, sa Davao, anong ginagawa ni Marcos Jr.? Pumunta ba siya right there and then after a few hours? Like, humupa ng konti para pumustahin niya ang mga biktima ng mga dilubyo? Wala. Sa halip, nandoon siya sa mga events, nandoon sa Coldplay, kung ano-ano pa. I can talk 24/7 non-stop about sa kalokohan ng mga ito. Pero ito yung nararamdaman ng mga taong bayan. Bakit tayo galit? Bakit tayo gusto siyang pag-resignin? Kasi meron na tayong krisis na nararamdaman. Another, pinakamalaking issue, itong constitutional crisis na tinatawag natin dyan sa People's Initiative na yan, na hindi nila pinagdedesisyon ang taong bayan para pumirma o magsalita na kailangan ng constitutional reform. Kundi, kailangan bayaran again ang mga kongresista para bayaran din yung mga tao o lokohin ang mga tao para paniwalain na yung kanyang PI na yan o charter change na yan, gusto ng bayan. So yan po ang mga malalaking issue na mga ginagawa ng gobyernong ito. And the reason why sinusuppress tayo again para ma-maintain nila ang kanilang power, yung kanilang ini-enjoy. At also, protektahan nila yung mga interest, economic interest, mga negosyo ng kanilang mga oligarchs, ng kanilang mga kaibigan. Diba? Kaya ganito na lang po ang pag-censor sa atin. Ganito lang ang mga propaganda laban sa inyo, laban sa akin, laban sa lahat ng mga nagsasalita. So takot sila. Mga kababayan, takot ang gobyernong ito na matanggal sila sa pwesto. And sabi ko nga, if merong leadership skills na tinatawag si Kuting, isa sa katangian ng isang presidente na kapag ang mga tao mo, ang mga nasasakupan ay nagsasalita, merong hinaing, dapat i-address mo. Ano ba? Ano ba ang problema? Kausapin mo. Sige, solusyonan natin. Hindi. Anong solusyon nila? Magbayad ng trolls. Atakihin tayong lahat. Gagawa ng mga inventong kwento. Isa na kayo sa number 1 na biktima, si Inday Sara, si Pangulong Duterte, ako. So, imbis po na i-address nila yung problema ng tao kasi you know what? Kung i-address nila, makipagdialogo itong presidente, itong ating gobyerno na ano ba hinaing ninyo? Solve natin. Diba? Ayusin natin to. Wala nga dialogo Sa halip na i-resolve ang problema, patuloy tayong ginigipit. Patuloy tayong tinatakot. Diba? Nasaan yung kalayaan ng taong bayan? Nasaan yung ating kalayaang magbigay ng opinyon, kalayaan nating mabuhay ng maayos, kalayaan ng mga mamamayang Pilipino na makabili ng mga tamang ng pagkain nila. You know what I mean? So, ang dami mga issue na hindi ko sinasagot. Sa halip, tayo ay gustong gurgurin lahat. Ma'am, sinasabi nyo nga, marami kayong mga informant mula sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Yung mga nasa ilalim po ng administration ng kasalukuyan, lalo na yung mga opisyal, mga manggagawa dyan, alam ba nila ito lahat? At ano ba, meron bang maninindigan or tinotolerate lang nila dahil nga may chilling effect itong mga pangyayari? Meron bang mga nasibak? O meron ba talagang umalis na lang sa pwesto, nag-resign na lang dahil hindi na matake itong mga pangyayari kung pagbabatayin po ang inyong pong mga pahayag? Yes, actually mga kababayan, ang ating mga informers po ay hindi sila basta-basta. Meron tayong informers, halos lahat ng ahensya, meron tayo sa PIDEA. Meron tayong mga matataas na rangko ng mga military na nagpapahatid sa atin ng mga informasyon na sa ngayon, okay? Na nasa ngayon ay, I will say, na nag-aantay ng tamang panahon. And particularly po sa PIDEA, meron po dyan ang daming tinanggal. Binasa ko yan sa vlog ko lahat. Wala, hindi ko lang hawak yung, hindi ko na expect na itanong mo sa akin yun. But yes, meron po akong listahan yan. Hindi ko listahan. Galing mismo sa PIDEA na pinagtatanggal po ni Virgilio Lazo, okay, ng PIDEA chief. Dahil, what? Nang walang dahilan. Okay? Pinag-floating ang kanilang posisyon. Wala. Pinagtatapon sila kung saang bundok hibok-hibok. Dahil sa mga issue na dapat sagutin ng PIDEA. At again, yung mga taong nagsisilbi ng tama sa ahensya, particularly sa PIDEA, imbis po napakinggan ang mga taong ito, mismong nagtatrabaho sa kanila, they are lawyers. Hindi lang sila basta-basta.
wala po silang due process, pinapatahimik, gurgurit, itinatapon sa kung saan-saan. So nararamdaman nila ito. Admar, Jade, hindi ko naman makukuha yung impormasyon na ito kung ang mga tao sa loob ng gobyerno ay masaya at sila ay satisfied sa ginagawa ng Marcos Lisa administration. So sa tingin nyo ba, isusugal ng mga taong ito na mga abogado, mga general, matataas ang mga pwesto nila. So hindi sila basta-basta magbibigay ng information sa akin kasi I know their names. Pero pinaprotektahan ko sila kasi hindi na magbibigay ng impormasyon kapag nilabas natin ang kanilang pangalan. But again, the reason why binibigay po nila sa akin kasi nakikita nila na siguro na pinakikinggan tayo ng ating mga viewers para po malaman ninyo. Ako, mga kababayan, sabi ko nga, hanggang sa huling patak ng dugo ko, magsasalita po ako dito para sa katotohanan. Total, may bounty na ang ulo ko galing sa PCSO. Binigyan na ako ng patong ni Lisa at ni Mel Robles. So might as well expose lahat ng mga binibigay sa akin ng mga tao sa gobyerno para malaman ninyo. So, yes, alam po nila ang nangyayari at sukang-suka po sila. Kaya nga ako nananawagan din sa mga taong, sabi ko sa kanila, mag-speak up day na tayo. We want to speak up, lahat tayo. Hindi pwedeng ganito gagawin sa atin. And if you ask me na may chance pa ba ang gobyernong ito, wala na pong chance. Magdadalawang taon na. Kung gusto ni Marcos Jr. na ibangon ng Pilipinas, sa first year pa lang, dapat nakita na po natin yan. Ma'am, ano po yung magiging role ng taong bayan ngayon? Lalo na dito nga sa mga revelasyon nyo po. Dapat ba ito ipagwalang bahala or panahon na para makialam at maiparinig din yung kanilang mga hinaing? Ay, dapat makialam po sila. Dapat po sabi ko nga, sama-sama tayong magsalita. Kasi hindi mo pwede ipasawalang bahala to dahil halos na in-expose ko, naging totoo eh. 'Di ba? So hindi naman ako nagsasalita dito na trip ko lang, okay, magsasalita ako ng kasinungalingan today. Hindi po nangyari halos ng mga in-expose natin. So kailangan makialam ng taong bayan kasi kinabukasan ninyo. Sabi ko nga sa mga viewers ko, no, ako actually, hindi ako apektado diretso dahil nasa Amerika ako eh. Pero ang apektado talaga, mga OFW, mga pamilya nila at kayo dyan sa Pilipinas na nakakaranas ng panggigipit, nakakaranas ng pang-aapi ng gobyernong ito. So kailangan ninyong magsalita. Kasi sabi ko nga, eto yung power natin, wala tayong pera. Wala naman tayong armas, wala naman tayong planong magbang-bang-bang katulad ng mga makakaliwang grupo, di ba? Hindi naman yun yung way natin. Ang way natin na mga peaceful na tao na nangangarap lang na ibangon ng Pilipinas, na magkaroon ng trabaho, magkaroon ng pagkain sa mesa, na peacefully salita tayo katulad ng ginagawa po ng KOJC, kayo dyan at iba pang mga grupo na nag-i-air kayo ng inyong mga saloobin. Kaya kayo lumabas sa bahay kasi gusto nyong marinig dahil nahihirapan na kayo. At sana nga marami pang sumama kasi ito yung power natin, yung boses natin. Wala tayong pera, wala tayong armas na hindi naman natin kailangan para marinig tayo ng taong bayan. Sabi ko, yung kapangyarihan na ine-enjoy ni Liza, ni Marcos Jr. at lahat ng kanyang mga asungot, lahat ng kanyang mga surot, mga daga katulad sa NAIA, di ba? Nakita nyo, bedbugs, lahat. Lahat po yan magiging powerless kapag tayo ay nagsama-sama. Dahil pag nakita nila na ang mga tao, millions Filipino people na nagpapahayag ng kanilang damdamin, ng kanilang pagkabagot, pagkainis, pagkadismaya sa ginagawa sa atin, mananaig ang boses ng taong bayan. Hindi ang kanilang power at ang kanilang armas. Binibining Maharlika, huli na lang na issue. Binunyag kasi ni Vice President Sara Duterte na may isang organisadong demolition job na layong sirain ang kanyang integridad at pagkatao. Ano ba yung masasabi? At isa pa rin ba yung nasa likod nito? Nako, Liza Marcos yan, wala nang iba. Wala na pong iba kundi si Liza Marcos yan kasi nung nasa Pilipinas po ako, nung tumatend ako ng inauguration, inimbitahan ako ng babaeng yan. That was June 30, then July, mga kababayan, galit na galit ni si Liza Marcos talaga kay Sara. Insecure at hindi ko alam kung anong pinagagalingan niyang galit pero again, doon sa sinabi ko kanina, dahil hindi nga na-appoint, hindi nga napagbigyan ni Pangulong Duterte si Marcos Jr. na maging Secretary ng Agriculture. And nung time na nandoon ako sa Pilipinas, I don't know kung sasabihin ni Inday, pero ito po ay napaka-reliable na taong nakamiting ko nung nasa Pilipinas ako, na nagkamali po ng text si Liza Marcos. Marami siya mga sinasabing negative about kay Inday at na-send niya kay Inday. I believe na-screenshot niya ni Inday, but I don't think Inday will show that to the people. But yun po ang pagkakaalam ko. Insecure, galit si Liza Marcos sa mga Duterte. So kung ano man ang mga propaganda na ginagawa ngayon kay Inday, same pattern ng ginagawa po sa inyo. Dahil yung mga propaganda na yung mga black ops nila, funded yan ng gobyerno. Actually, meron din po ako hawak na text message na mismo ang Presidential Communications
ang kanilang ang kanilang undersecretary at ang kanilang assistant secretary ay nakikipag-negotiate para sa bayad sa mga trolls. So itong mga umaatake kay Inday, umaatake sa inyo, umaatake sa ating lahat, kay Pangulong Duterte, iisa po ang kumukumpas niyan. Walang iba, kundi ang presidente at si Liza Marcos. Hindi po yan magpo-prosper yung well, hindi talaga sila magpo-prosper dahil gising tayo. Hindi po yan gagalaw kung hindi kukumpasan ni Liza. Nagbabayad. Yes, inaakusahan ko sila kasi may hawak akong ebidensya niyan. Inaakusahan ko sila na binabayaran nila ang mga trolls o even ang ibang mga vloggers para atakihin not only Inday Sara but lahat ng kritiko nila. Ma'am, huling mensahe po ninyo muli sa ating mga kababayan, lalo na mamaya po, ngayong araw, ay muli pong isasagawa, itutuloy-tuloy pa rin itong sinasagawang prayer rally, laban kasama ang bayan prayer rally dyan po sa Liwasang Bonifacio. Unang-una, mag-ingat po kayo dahil demonyo ang kalaban natin. At maraming salamat sa lahat, sa inyo po, sa KOJC members. Ako talaga ay saludo sa inyo. Sabi ko, ito yung pinaka-moment na inahintay ko na hindi na lang ang Maharlika at ang mga palangga ko ang nagsasalita, kundi kasama na namin kayo. And I hope dumami pa. Hindi lang KOJC, lahat ng mga religious group at lahat ng mga Pilipino na nakakaramdam ng hirap ng panggigipit, kailangan nyo pong sumama. Hindi po ito usapin ng isang religious group lang. Ito po ay usapin ng pang-aapi, panggigipit, pagmamaltrato at pagpapalubog ng bawat kinabukasan ng inyong mga anak at nating lahat. Kung hindi po kayo kikilos at magbibingi-bingihan at hindi po pansinin itong pinakamalaking issue na pinag-uusapan natin sa ating lipunan, lulubog at lulubog ang inyong kinabukasan at ang ating bayan. So para sa akin, kailangan nyo pong makialam. Kailangan nyo pong damayan itong mga taong ito na may tapang, may lakas ng loob, na labanan o i-call out ang gobyerno kasi hindi tayo pinapakinggan. Kapag hindi na pinapakinggan ang ating boses, pag hindi na ina-address ang mga problema, nasa mga kamay natin, nasa mga boses natin ang power para itigil ito. Muli, sa lahat po na nakikinig, naaabot ng boses ko, sana maging part kayo sa totoong pagbangon ng Pilipinas. Dahil ako, kahit nasa Amerika, wala po akong pinangarap kundi magkaroon ng maayos at bumangon ng Pilipinas kasi nangarap akong tumira at maging maayos tayong lahat din sa Pilipinas. So kung hindi kayo makikialam, forever tayong ganito. Nasa mga kamay nyo. Maraming salamat sa iyo, Admar and Jade sa SMNI at sa lahat po na nakikinig dito kayo sa akin. Maging matapang tayo. Isang buhay lang meron tayo. Ipaglaban na natin ang tunay na kalayaan at tunay na pagmamahal sa ating bayang Pilipinas.